Siya yung taong tumutulong, hindi ka iiwanan. Sa oras na kailangan, hindi kayo pababayaan. Kaya samahan natin siya, Marius Vlog nandito na. Siya yung taong tumutulong at hindi kayo iiwan. Marius Vlog ating samahan, siya ay tunay na kaibigan. Masipag yan na tao, hindi yan magbabago. Kaya mga kalangga, Marius Vlog laging nandito. Maaasahan nyo sa pagtulong sa kapwa. Marius Vlog talagang may pagkusa, hindi magbabago. Yan si Kuya Mario. So good morning po. Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat mga kalangga. Ayan. Ay, may mga bata pala dito. Hello, Nick. Hello. Ayan, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Ay, Lance. Nagkakain na sila dito. Ayan po mga kalangga. Nandito po tayo muli. Binalik na natin dito. Ayan. Para makumusta po natin. Kasi kahapon maulan. Sige po, sige. Ayan, good morning. Magandang tanghali po. Oo nga pala, basa kayo dito, oh. Kain po, kain po. Magandang tanghali po sa lahat. Nandiyan pa si Pastor? Ayan po ang pagkasi po sa admin ni po sa baso. Ay, siya po pala. Ang garo po dyan po si Pastor John Minjola po. Ayan. Ganito po pala mga kalangga, medyo basa dito. Hello po, ma'am. Tuloy po kayo, makain po. Sige po, kain muna. Tapos pala po kami. Ayan, katapos lang po. Kami po nagkuha na rin. Kain na po kayo? Kuhan po. Pastor John po, glad to meet you po. Ay, okay po. Glad to meet you to po. Siya nga po pala, ako po yung nilapitan nila. Alam po ba ninyo na may nilapitan sila na tulad ko na isang vlogger na gusto po magpatulong. Ano po. At yun nga, muli akong bumalik dito. Para makumusta rin si Pastor po kung mayroon nang nag-contact sa kanya. Pastor, kumusta po? Wala pa po. Wala Sir, pang kumukontak sa inyo. si Pastor John Minjola po, kami po municipal admin. Ay, sila po. Ay, wala pa pong nagkukontak sa Wala inyo. pa po yung account na hiling mo sa akin. Wala pa po. Siguro talagang mga nabisi rin po, Salamat po at ano yan, nakita nyo po itong kalagayan po ng aming lokal na iglesia po dito sa Plaridel. Kasi kami po, ang main po ng Jesus Lord ay nasa Matnog. Kaya okay lang po na nakausap man na po namin sila na kayo daw po nga ay handang tumulong Opo. sa renovation. Sa ganun lang po, sa amin po kasi mula nung lumapit po sa akin itong mga kanyo po ay in-upload ko po yung video at siyempre marami na pong tumutulong sa ating mga viewers kaya meron na pong nagpaabot sa atin at sabi nga nila ay gusto makilala po yung inyong pastor po dito para halimbawa may gustong tumulong direct na po sa kanya. So ngayon pala wala pa rin po kumukontak sa kanya. Ang assign po dito ay si Pastor Noli po. Opo. Liantos. At ikaw po ano po yung kanyo Ako dito? po ay admin po ako ng kabuuhan po ng Ay, opo. Bisita siya namin ngayon. Ay, Ako opo. po inadalaw po dito minsan sa loob na isang buwan. Ay, Isa. Ayun po kaya nga pala ako bumalik dito kasi meron po tayong nalikom pero hindi po sapat para sa buong renovation dito. Kaya kung nasabi ko po sa inyo nung last na pumunta ako dito, meron po tayong nalikom na nasa 10K na. So ngayon po ay nasa 13K na po yung ating nahawakan ngayon. Opo. At mas maganda po sana kung kuwan po yung kay Pastor Yung contact sa kanya. Opo. Kung may nag-contact sa kanya. Opo, kasi noon nga hinihingi yung yung Number. contact niya para
halimbawa kuan i-direct na lang sa kanya. So ngayon pastor, sa ngayon po meron po akong nalikom dito na gusto ko pong malaman daw kasi yung mga nagpaabot sa akin, gusto nila malaman kung ano po yung unang bibilhin natin na pinakang importante dito po sa Yung aking admin, Pastor, ayan po. siya po ang mamamahala in case po na mag-start po yung plan. Opo. Kuya Mar. Kasi alam nyo po kukuha ko lang po, gusto ko lang po ipaalam na sa ganito po kasi habang natutulog halimbawa na ganyan, hindi gumagalaw, wala rin pong darating na mga, di ba, kung naunawaan nyo po, walang darating na pagtulong, di ba? Pero Dapat may kung, nakitang sinisimulan. yun. Pero kung may nakita po tayo yung mga tumutulong sa atin na may nasimula na, sila mismo po ang nakakaalam o anong gagawin kayo doon, kung ano po yung dapat nilang ibigay, di ba? Kaya ngayon po, meron po dito sa akin ako, sabi nila kung tanungin kung ano po yung dapat na masimulan dito. Ayan, sino po? Yung Siya? ata yan, dibding. Ito. Yan. Ayan, kasi kung po talagang tumutulo dito. Paano po tumutulo dito? Nung linggo po wala, baha po dito. Ay, Tapos dito na si Bulan. ay Kasi dito. po dito ay napasok. Opo. Nung linggo po, hanggang dito ang tubig. Walang charge nung linggo, bahang-baha. Ay, hindi po kayo nakapagkuhan baha. Ang advice lang po ng namin ay huwag makita po yung pangalan ng church. Ay, Kasi national kasi, nakakarating sa national. opo. Yun nga po, kung ano lang po, pa sa tabi. Kasi gusto rin po nila malaman kung anong church ito. Kaya, Siguro sa simpleng na lang po, doon mismo sa pinakaano po ninyo, yung pangalan po ng Kasi ito po ay hanggang sa ibang bansa kasi po ang nakakakita po nito ay. oo. Kasi ang church po ay halos 62 countries na. Opo. Ayun, gusto ko lang po malaman din hindi po ba mas maganda kung nakita nila para kung halimbawa gusto nilang tumulong ay pwede po silang magpaabot dito. Hindi po ata kasi sa policy kasi po ng pamunuan. Hindi po kasi kami inaalaw Hindi ina-allowed na ng national na makapasok po sa ganung bagay. ibig po sabihin kailangan kung paayos po itong church ninyo ay sariling konyo lang. Sa local lang siguro po. Sa local. Hanggang sa inyo hanggang international yung vlog. Sa amin po yung hanggang may Gustong tumulong. hindi po kung saan may YouTube hanggang siguro buong mundo po, kung buong mundo may YouTube, hanggang buong mundo rin itong ating video. Kaya lang po depende yun kung halimbawa meron sa inyo na nakasuporta po dito para mapalawak yung community, siguro po ganon pwedeng lumawak. Yung kasi po ang isang bagay na tinatanong nga po ng pamunuan. Kung sakali po makita nga po yung pangalan ng church. Kasi hanggang siya doon. Kasi alam naman natin yung namumuno po nito ay kilalang kilala. Opo. Yun nga po ang isa, kaya nga kinuha ko yung ni pastor para makita po nung namumuno, para sila po mismo ang gumawa ng aksyon kung paano mapapaganda itong inyong church. Dito kasi sa Cab Norte, mayroon pa dito in charge. Nasa Dait. Opo. Siya yung area pastor po ng buong Bicol. Camarines Norte. Nasa Dait baga po siya. Pag nakita niyo po sa Dait yung pangalan na ganyan, doon siya naka-stay. Ito po, Dito po, lokal na lang po ito, sa bayan po ng Basod. Ang namumuno po dito ay si Pastor Ariel. ayan, si pastor. Kasi sila mga local lang ito katulad ng Oliva, Plaridel, Ginatungan, San Ramon,
Kulasi, mga lokal lang po. Ay, opo. Ibig nyo po sabihin si Pastor Ariel, yung namamahala dito sa Sa bayan po ng Basod. sa bayan ng Baso. Sa lalawigan po ng Camarines Norte, may isa pa, nasa Dait. Ayan. Si Pastor Ariel ang namamahala dito. Ngayon po, alam po ba ni Pastor Ariel kung ang sitwasyon po dito? Oh, nabanggit na po nila. Oh, nabanggit na rin nila. Ano po yung aksyon nila? Pero po yung Pastor Ariel Nasa na Matnog po yun. hindi po. Ibig kong sabihin, nakapunta na po siya dito or nakita niya na Opo, nila yung itong kalagayan po sitwasyon na ng to, sitwasyon, kalagayan. nakita na po talaga niya. Oh. Kaya nga po ay ito ang malaking burden po niya bilang siya po yung nangangasiwa po ng Basod. Opo. Papaano po talaga matutulungan ang kalagayan po ng Plaridel. Kasi nga po nung nakaraan linggo, nung nagbagyo po talaga, yung nag-ulan, Opo. ito po talaga binabaha. Oo. Kaya malaki po ang pasasalamat namin dahil sila nga di po napagkwento sa amin na meron nga daw pong gustong tumulong Opo. sa kanila. Kasi even nga po yung church namin sa Matnog, ganito din po. Oo. Kahoy din po yun, pero sa tulong-tulong nga din ng kapatiran, kaunti-unti po na nire-renovate siya. Dito naman kasi po sa Plaridel, siyempre ilan lang naman po yung mga member nila dito. Wala man mga malalaking hanap buhay halimbawa. Kaya yung renovation po ng Kalen Church, hirap po talaga sila. Kaya salamat din po talaga na talagang yung mga nagbablog na katulad nyo po, ay talagang nakita po yung sitwasyon po nila at talaga po sila nagmalaki ang tulong na mangyayari po para sa kanila. Ang inaano lang din po talaga nila, ano kaya ngaya masasabi ng pamunuan tungkol nga po dito. Wala man po sa maski si Pastor Ariel po, hindi man po siya kontra sa pagtulong. Opo. Ang inaalala po lang talaga niya yung pangalan. Kasi po kung titinan halos lahat naman pare-parehas yung pangalan, 'di ba? Ang nagkakaiba lang po dito yung address ninyo. Iisa lang po kasi ang pangalan niya. Opo. All over the world po, isa lang ang pangalan. Kaya nga po, ang kaibahan lang dito yung address lang ninyo. Opo. Yun lang. Pero sana po kung bilang ikaw po yung isa rin sa kung nakakakilala kay Pastor Ariel, pwede po ba na ikaw mismo ang magkatawang yung magsabi sa kanya merong tulad ko na napagsabihan po ng mga tao ninyo na gustong tulungan dito at kasi po kami bilang isang mga charity vlogger po ay hindi po kami nagpapabay lalo sa mga gustong tulungan kaya mula nung na-report po sa akin ito talagang ginawa ko rin po ang lahat ng makakaya ko sabot po ng aking makakaya ay ginagawa ko po kaya ito kung nakita nyo po ay halos mag-isang buwan na rin siguro na na-report po sa akin pero nandun po ako hindi ko nakakalimutan itong sitwasyon ninyo lalo na nung umulan. Kaya ngayon gusto ko pong bisitahin ulit dito, kumustahin, lalong-lalo na ngayon nakita ko nga po na ganyan, giba na at umulan. So ngayon po gusto kong malaman kung ano yung alam na din po yun ni Pastor Ariel yung sitwasyon po dito at nung nag-meeting nga po ng lahat ng leader po ay nagpapasalamat po talaga maging siya sa gagawin niyo pong tulong po dito sa Plaridel. Ayan. Ang hindi na lang po niya nakakausap, yung yung area yung isa pa. Kasi sa ngayon po ay mga nasa Maynila po sila. Nagkakaroon po sila ng vision casting ngayon sa Maynila. Siguro po mapaabot po, kaya nga po ako ay nagsadya din po sa kanila bilang admin po ng amin pong lokal na iglesia para i-clear po sa kanila yung tulong na binabanggit po nila. Nagkataon po at salamat po siguro sa Panginoon na andyan pa lang po kayo. Kaya ako po ay natutuwa din na namit ko po kayo at nagpapasalamat din po sa kalagayan na nakita niyo po sa amin po iglesia. Kasi kami lang po ay maliit din naman po ang denomination namin dito sa Camarines Norte. Talagang hindi po namin kaya na talagang suportahan yung mga lokal pang iglesia sa ganito po mga pagkakataon. Nakakaawa po talaga dahil siyempre sila naman po aggressive, talagang desidido naman po talaga na ituloy po ang gawain po ng Panginoon sa lugar na ito. Nagkataon lang po talaga na talagang sa tagal-tagal na din siguro nito dahil hindi man din po nga naging maganda yung pakaka-construct. Nakita po natin tumutulo na, giba na din po yung mga dingding. At higit sa lahat nga po, yung sinasabi nila, ilang taon na nga kayo dito?
Mag-8 na pastor. Mag-8 years na, ay hindi po talaga na-address yung kapag nagtag-ulan po na baha. Kaya nung katulad nung nakaraan linggo, dahil baha nga po, hindi po talaga sila nakapag-Sunday service. Ay. Oh, Ibig sabihin nung may Sunday, tubig. wala po kayo dito. Maulan baga po noon. Opo, kahit saan dito buong Oo, Camarines may Norte. tubig po yan. Ayun. So, kaya sabi nga po namin, nung nabanggit nila, salamat dahil kahit papaano po pag ay maa-address yung kanilang pangangailangan. Siguro kung makakausap niyo po siguro sila, darating po tayo dyan na talagang kung pumayag sila na talagang buong ano na ay mabigyan yung pangalan. Kasi po kung sa pangalan po sa unang vlog ko po ay nai-vlog ko na po itong unang pangalan dito, yung Church of yan. Ang sabi lang kasi po ni Pastor Ariel noon ay wala na tayong magagawa kasi ando na yun. Opo. Pero yung isang ano pa nga po namin, hindi pa po nasasabi niya kung ano naman ang kanya pong masasabi patungkol nga po dito. Ay, opo. Kaya yun lang po ang ano nila. Wala pong kumukontra, wala pong umaayaw sa tulong po na gagawin po natin sa kanila. Ayun, Yan. Wala pong kontra po doon. Yun lang talaga. Opo. Yung siyempre kasi ito kasi is na ano international kasi ito, may pamunuan kasi yan. So, yun lang po. Ayan po. Siguro kung mai-open po ni Pastor Ariel po doon at kung ano po ang masasabi niya, madali po yung maibaba po sa kanila. At mapaparating po yun sa inyo. Sa ngayon po, yung tungkol po dyan, sa pangalan lang naman po talaga ang inaano nila. Hindi pa po talaga nasasabi. Kasi po ito pong GIL na i-report na po ito ng mga viewers natin kasi ito pong nanonood dito sa atin. Madami po yan kasi Kung ano po yan ito, halos buong mundo Pag po yan po nanonood ay dito. buong mundo, Opo. 62 countries na kasi yan na pwede makapanood po dun sa vlog po ninyo at makikita yung pangalan. Opo. So, siguro po papaabot namin sa kanila na wala na po tayong magagawa pa. Naando na po yun Oo. Ano na lang po, hintay na lang po natin. Ganun lang. Opo. Nung nakaraang pong linggo na pag-usapan na po yan namin, ni isa man po dun sa leader po namin, wala pong kumukontra. Opo. Wala pong, ay hindi wala pong nagsabi, ay wag yan. Sino naman baga po umaayaw sa tulong? Lalong-lalo na po sa kakayahan po namin bilang mga siya po yung mga mga elders of mga siya po yung mga elders of the church. Hindi talaga namin kaya na sustentuhan kasi ang ganito pong mga lokal na iglesia, pag kung saan ka po na destino, saan ka na ikaw mismo ang hahanap ng sarili mong pamamaraan. Opo. Yan. Kasi tinuturuan kasi tayo na kung saan ka lokal na iglesia na andun, ikaw mismo ang gagawa ng paraan bilang pastor kung paano mo maihimok ang mga member of the church mo na magtulong-tulong po paano maaabot yung pangailangan ng isang lokal na iglesia. Bagamat mayroon po kaming nasa taas. Yan. Alam naman natin pag may nasa taas, mahirap baga pong ipaabot. Matagal. Yan. Kaya kung minsan, diskarte na lang nung namumuno, nung mga member, paano niya mapapaganda yung kanyang lokal na iglesia. Katulad po sa amin sa Matnog, sa Basod, kami po mismo ang nagbibigay ng diskarte, ng paraan sa tulong ng Panginoon, paano po namin mapapabuti pa. Dahil kasi yung church po namin kukulamber lang. Hanggang ngayon po kukulamber pa rin. Pero ano na po kami, 2020, ilang taon na? Parang 16 years na po na kung paano namin tinayo katulad po nito, aabutan mo yung church namin doon sa Matnog, ganito pa rin po. Pero yung pong paligid namin, na unti-unti po namin na hollow blocks na po namin. Ayun. Yan, sa tulong po ng kapatiran. So, ngayon po ay paano po saka na lang po natin sisimulan kapag naipaalam na po doon sa sinasabi niyo pong pastor. Sa kanila na pwede po nila yan ituloy. Kasi siyempre nasimulan nyo na po yan, may mga tao po dyan na nagtatanong na ano na pong nangyari. So, kung mayroon man na silang pundo po, pwede na po sila na po magsisimula niyan. Basta sa pamunuan po namin, wala po kaming against. Ayun. Sana po ay maintindihan niyo po at siguro sa mga susunod pong araw, magme-meeting din po kami at mapapaabot po namin yun doon sa matalagang namumuno. Opo. Pero yung sinimulan niyo po, dito po, para matulungan niyo po sila,
tuloy-tuloy po yun. Ayan. Kasi po siyempre may mga nagbigay po sa akin Oo, na kasi, nag-contribute siyempre, na nagtatanong din naman Yun bakit po. pinutol mo na? Mag-isip pa po na hindi maganda. Opo, at saka siyempre yung mga nagbigay po naghihintay yun ng update Ng kung development, oo. kung ano nang nangyari doon. Kaya nga sabi ko po mas maganda na nasisimulan para nakikita ng mga tutulong kung ano po yung mga pangangailangan pa. Sila po Ayan. dahil siya naman po karpintero at si Pastor Ariel. Siguro po ang uunahin po nila dyan ay kung talagang itataas po nila yun, ay po nila yung dingding. Ayun, ganun po Kasi siyempre yung pera na nalikom nila, pwede na po yung bili nilang hollow block, bakal at saka simento. So makikita nyo na po ito. Sa halagang yun, tapos mo na yan. Ayan. Ang tanong lang sa kanila is, sino ang gagawa? Mayroon kayo ba tao? Pastor Noli, sakaling simulan nyo. Kung in case po ganun ang mag-distribution, Sila din po ang gagawa. Sila na rin po. Makuha ro po ng magawa kasi may trabaho man po sila. ganun na lang po maging process po natin. Kung sakasakali man na continue yung ating kung ang pag-construct po nito, sa inyo pong tulong at biyaya ay ganun po ang maging sistema para pwede po na-delay yung natin yung pagpapagawa. Tama pa sila po. So ngayon po ano po yung ako po ano po yung unang step na gagawin natin dito sa PER kasi meron pong mga nagbigay na siyempre naghihintay din po ng update nila. Gusto nila kung saan napunta yung pera na binigay nila. Gusto rin po nila siyempre para masayahan naman sila makita nila na gumagalaw yung binibigay po nila, di ba? Ayun, ano po yung unang bibilhin natin para masimulan po itong inyong pag-renovate dito? Tulad po ikaw, engineer. Dito po sa sir, ang namin nung una, yung ginawa kong bill of materials dito is simula sa roofing, wooling, di ko pa ginawa ng sa flooring. Pwede namang unahin natin ang wooling muna bago natin galawin ang roofing. Opo. Para hindi apektado yung gawain every Sunday. Wooling siguro muna, ang kailangan dyan is yung record. Nandun kay Sister Vilma yung record ko, nasa 1,000 hollow blocks yun, tapos Hindi po, ganito po kasi yung nalikom po natin ay hindi sapat para dun sa mga inilista nyo. Hindi pa kuan. So ngayon po para masimulan natin halimbawa itong portion na to. Halimbawa itong portion na po ito dahil ito ang pinakang giba na dito. Magsimula po tayo dito. pwede man po. Di ba? Yung partial lang po. Opo, yung para Unahin natin yung pinakang muna dito. Halimbawa, mga Lagay ka na dyan ng design. tatlong Ano yun, ay bintana. Ano ang bintana mo ay hollow blocks muna. Tapos yung papatilang sa mga pwede man yun, sir, expand. Unahin itong isa. Opo, ayan, isa na muna po yan, isa na muna dito. Isa na muna dito, tulad dito, ilang hollow blocks po ito, itong ganito, sa ganito. Kasi mahirap din po yung mabitin, di ba? Huwag tayong maggigiba sa iba, isa po natin, tapusin natin to para step by step tayo. Kasi depende po sa mga tutulong sa atin, di ba? Itong isa lang na ito, Masukat yan. 9 times 9, 81 na hollow blocks. Sige, gawin na po din na muna 100. So, 100 muna. 100 na muna. Tapos ang simento niyan is 5 lang muna. 5. Ang bakal 5 lang din muna. 5. Ilan po yung bakal na yon? 8? 10 mm. 10 mm. O sige po, ipapadeliver po natin yon. Sa lang muna, pero expand muna tayo. Opo, Para may makita lang na Opo. na may, kumbaga sa inuumpisahan na yung Yun. track na. Opo, yun ang gawin po natin para wag po tayong magdiba kung saan banda kasi baka hindi po tayo Pinatang po siguro nito, ito muna ang isa nito. Yun na muna. Depende po sa kung alin po dito sa dalawang portion na to. Ito muna at malapit sa pulpito. Na pang baha.
Sunod natin dito. Oh. Ayan. Tapos buhangin para sir, kailangan talaga buhangin. Buhangin. Sa buhangin na isang kubiko na ang kunin natin, isang kubiko. Opo. Pwede man i-ano natin yan. Pwede pong sabagay naka-record po yan dito. Naka-record dito yan. Ay, nakarecord. Opo, kasi naka-video to. Supot na siminto. O, lima lang muna tayo. Oo. Dahil ang isang daang hollow block is good for ano yan. Yung plus E na pagkaka-install mo yan. Dapat pati yung siminto mo may patungan ka dyan. Hindi pa ito problema pag nandito. Kasi po nakita po namin itong mga Bible ninyo dito. Dito na nabasa. Nabasa kasi yan eh. Isa pong kuwan dapat yan ay iniingatan natin na kailangan ay Cabinet. mailagay po sa magandang lagayan na hindi siya nababasa. Okay naman po. Para dahil kung ang gusto ay maumpisahan na, iumpisa natin sa isang stand muna. Basta ang materialis yun ay yun na muna. 100 hollow blocks, 5 Simento, simento, 5 digits limang na baka isang kubiko. 10 mm, opo. Saka isang kubikong buhangin, 1 kilong high wire na gauge 60. Okay. Yung pantalik natin. Opo. O sige po, ayan, maraming salamat po sa inyo, sir. Salamat po. Ayan po. Salamat sa pagtulong po sa aming pong church. Ayan. At syempre po sa lahat ng mga nanonood sa Sa mga atin. nanonood. Ayan. Salamat po sa inyo pong suporta at Ayan. tulong po sa aming pong iglesia. Okay, thank you po. Thank you po. So ayan po mga kalangga, maraming po salamat sa lahat ng nakapanood dito sa ating video. At sa ngayon nga po muli po natin binalikan itong simbahan po na lumapit po sa atin para humingi ng tulong. At ngayon po gagawin na po natin ang aksyon kasi meron pong nagpapot na sa atin na pwede po tayong bumili ng hollow block at yung hiningi po nila sa ngayon na yan pwede na po nating masimulan dito. At sa lahat ng mga gustong tumulong mga kalangga, sa lahat ng mga may mga kakayanan dyan na tumulong sana po po nating pagkait dito sa simbahan. Ayan, sa lahat maraming po salamat sa inyo. At sana matulungan po natin itong simbahan po dito ng GIL. Ayan, thank you po sa lahat mga kalangga. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa lahat ng mga tutulong at sa inyo po Tita Cecil at kay Anonymous, maraming salamat po sa inyong paabot at sa ganun pa po mapapaumpisa na po natin itong charge po nila. At sa lahat ng mga gusto pang magpaabot, thank you po sa inyong lahat. Ito po ay para sa ating simbahan. Ito po ay sa tahanan ni Lord. Thank you po sa lahat. Bye-bye.